in obedience to God's Word. Kaya pag talaga tayo nag-worship at celebrate, di ba pag nagpipiesta sa atin, talaga namang kung todo preparasyon ng mga pagkain, hindi ba? Hello? Ganun din po sa atin, kaya nga ako excited ako. Doon may mga, sabihin natin, battles along the way. Alam ko, bago dumating itong linggo na to, maraming mga injections ang kaaway, maraming mga atake ang kaaway, pero sabi ko gano'n, let God be God. This is God's celebration, and nobody can thwart, nobody can stop this celebration, nobody can hinder us in celebrating the goodness of God. Kaya ang Diyos ang nagsusupply ng ating pangailangan. Ang Diyos din ang nag-provide ng ating ibibigay. Hello! There's no reason for us na hindi magbigay, kasi ang Diyos ang nagbibigay ng ating mga kailanganin para makapagbigay. So we are so grateful kasi ang Diyos natin hindi lamang siya Diyos, kundi siya ay tatay na nagpo-provide. Kaya I believe the Lord has opened our hearts for this. And as we celebrate, this is a respect, honor to God, yung paggalang natin sa ating Diyos. Paano ba tayo gumalang sa ating magulang? Paano ba tayo gumalang sa ating Diyos? So paggalang, pagbibigay karangalan sa Diyos. At ito yung sinabi rin mismo ni Solomon. Alam natin si King Solomon ay siya ay nakapag-compose ng 3,000 proverbs at 1,005 na mga songs. Imagine mo kung gaano kagaling. Kumbaga sa panahon natin ngayon, si King Solomon ay sila Gary Valenciano sa panahon natin ngayon, o si Martin Rivera, yung mga great composers natin. And I believe na higitan pa ni King Solomon itong mga artista natin, di ba? Kaya nakikita natin na ang Diyos ang nag-i-equip sa atin ng mga talento at kaloob. So for today, church, I believe each one of you ready na po sa celebration nito. Amen? Kasi alam niyo, kanina nagkukwentuhan kami ni Mami Dory regarding itong mga fruits na to. Sabi ko sa akin yung mangga, mamaya kainin natin, sabi ko gano'n. Pero alam niyo, naiiyak ako, naluluha ako. Sabi ko gano'n, Lord, bakit ako naluluha? Something is in the spirit world. Yung bang alam mo, ang Lord, He is ready to be worshipped and to be honored through these gifts. Nariin mo kung ikaw yung pararangalan ng ganito, di ba tawang-tawa ka? Naranasan niyo ba mag-birthday tapos hindi ka pinaghandaan ng asawa mo? Ibinigyan mo naman ng pera. Anong feeling? Hindi nakakatuwa, di ba? Hindi ka man ang nirespeto. Kahit man ang spaghetti na walang lahok at kulay na lang, okay na yun eh. Pero kapag ikaw na hindi ka naman nag-expect, tapos pinaghandaan ka ng asawa mo at ng mga anak mo, tapos tingin mo walang preparation, tapos pagpasok mo sa bahay, madilim, tapos bigla ka na lang nagulat at kinantahan ka, tapos nakita mo ang daming handa. Di ba? Yung bang na-overwhelm ka ng joy. At yung love mo, talagang di mo kayang sukatin dahil doon sa expression ng kanilang pagmamahal sa iyo. So, ganun din ang Lord. Kaya nung naluluha ako, sabi ko, Lord, Mami Dory, ba't ako naluluha? Tapos kasi ang Lord, bago pa ang worship, bago pa ang service, na-honored na siya. Amen? Hindi natin nakikita ang Diyos, pero mararamdaman mo yung puso niya. Kasi alam mo, connected ka sa puso ng Diyos. You know what hurts God, it also hurts you. Alam mo yung nakakabigay luwalhati at lugod sa Diyos, nakakalugod din sa iyo. So naniniwala ko sa araw na to, this is a special day for each one of us. This week, sabi ng Lord sa akin, you don't depend on what you feel. You worship me because I am God. Sambahin mo ko dahil ako ay Diyos. Kaya ito sabi ni Solomon, honor the Lord. Sa Proverbs 3, 9, and 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Kasi noong unang panahon sa mga Israelitas, talagang harvest. Diba? Ito yung talagang winawagayway nila yung mga barley, no? Winawagayway nila ito. Yung mga wheat offerings nila sa Lord. Winawagayway nila. Dahil masaya sila. Kaya nga ang mga sa Africa, kapag sila ay offering time na, makita mo yung mga sapatos nila nakangiti. Ibig sabihin talagang sira na yung sapatos nila. Pero when it comes to giving, they really shout for joy. At sinasabi nila, Hallelujah! Amen? Because this is an opportunity for us to give our tithes and offering
as well as our first fruits offering to God. Ito pag grateful ka, binigyan ka ng pagkakataon ng Lord na makapagbigay. It's always our desire, di ba? Kapag lagi natin sinasabi, Lord, gusto ko pong magbigay. Kung meron ako 10 baboy, Lord, bibigyan ko yung 5 sa Diyos. Kung meron akong 2 kalabaw, bibigyan ko yung 1 sa Diyos. Maraming tayong kondisyon na binibigay o mga pangako na binibigay sa Diyos. Tapos, meron kang isang kambing, hindi mo maibigay sa Diyos. Kasi, ang totoo, meron kami. Madaling magbigay sa Diyos nang wala ka. Di ba? Pagpangako mo sa Diyos. Pero kung ano yung meron ka, yun ang hihingin sa Diyos ng Diyos. Amen. Kaya bilang paggalang natin sa Diyos, ito yung sabi ko ni Solomon, honor the Lord with all your wealth. Kasi alam mo, yung tatay ni Solomon, binigyan niya isang taon, nakita niya, naanin niya sa Diyos. I will not offer to God things that cost me nothing. Hindi ako magbibigay sa Diyos ng bagay na walang halaga sa puso ko. But it cracks. Sabi ko sa Lord, Lord, I want also to participate in this celebration. The first fruits ko nasa Maynila. Pero Lord, I want to participate dito sa festival na to because I want to honor you. Diba? Yung katulad ng hawak ko, ito yung first fruit ng isang worker natin dito. Na kung saan, ito yung binigay ng Lord sa heart na ibigay niya. Pwedeng pera. Pwedeng house and lot din. Kung hingisay ng house and lot, di ba? Sa Manila kasi may mga nagbigay, last year to ng 7 figures. Meron naman 1 month salary, meron 3 months salary. Merong bata, nag-ipon na siya 1 year, tapos the following year, binigay niya yung kanyang alkansya. Tapos meron nagbigay, nag-offer ng kanyang bicycle. Meron nag-offer naman ng bata, cellphone niya. Meron naman nagbigay ng H100 na sasakyan para sa church. Tapos ang ginawa ng church, pinagamit na yun, binigay na yun sa ating outreach sa Madeo, kasi meron tayong gawain doon. So, ibig sabihin, maraming pwedeng ilagay ang Diyos sa iyo sa puso mo. At hindi ako natatakot mag-share about first fruits because this is the Word of God. Amen. This is the Word of God. At nakatuwa kasi bago ako umalis sa Sunday, kasi I'm leaving na on Sunday night. At sabi ko, Lord, I'm thankful kasi grateful ako dahil naging part ako. Unlike nung first punta ko, nakapag-share ako ng first fruits, but the following Sunday, wala na ako. Nung actual na yun. Pero ngayon, last Sunday nakapag-share ako between tithes and offering and first fruits. At ngayon ay magpa-participate ako sa inyong first fruits offering. Amen? Amen. So, ito yung araw na special sa harapan ng Diyos. Kaya special din sa atin. Kaya yung tinastify ni Sister Mary kanina, yun yung experience, yung testimony na mayroong patotoo na sabihin natin na totoo talaga. Na alam mong naranasan mo. They are not capable for having yung property, di ba? Pero because of that accelerated favor, alam mo yung accelerated favor from God, in obedience sa kanyang ginawa last year, yung accelerated favor talaga naman increasing yung favor ng Lord. Pag sinabi increasing, hindi mo pa ito naranasan, pero pataas ng pataas yung level ng pabor ng Diyos sa'yo. Yung increase ng sahod mo, yung trabaho mo, yung kapayapaan sa bahay. Imagine, miracle, hindi kayo nag-aaway ng asawa mo. Tapos yung bang sa mga anak mo, ang tatalino nila. Yun yung mga pabor na magagaling sa Lord. Last Sunday, sinare ko sa inyo about first fruits. But this time, I would like to share to you the power of seed faith. Tayo po ay magpupunla. At dapat alam natin na merong kapangyarihan, merong buhay na patotoo na magaganap doon sa ating pagsunod, doon sa first fruits na yun. Remember that obedience is better than sacrifice. Amen. Obedience is better than sacrifice. Spiritual, physical, financial increase. Okay na, Brother Arvin? Spiritual, physical, financial increase through power of seed faith. Sino dito gusto magkaroon ng increase sa buhay this year, 2016?
Hindi, taas ang kamay. Lahat tayo. Increase sa sahod. Siyempre. Promotion. Di ba? Si Brother Toto, first time yung attend first fruits pa, and you are blessed by God. Amen. Amen? Alam ko, ang Diyos ang magpapaunawa sa iyo dito. Increase sa allowance. Mga nanay, amen. Ganon. Amen. Allowance sa mga biyan, manugan. Increase sa mga gamit. Increase spiritual na level. Gusto natin talaga increase. Para bang, Lord, ayaw ko na pong tumira sa bahay na inupahan. Gusto ko na, Panginoon, yung aking bahay na. Diba? Di ba kinaghangad ng ganon? Meron akong bahay noon, maliit lang, 27 square meters, 2 stories. Tapos, dumating yung time, sabi ko, Lord, parang hindi na ako masaya sa bahay na to. Hindi ako maangal, Lord, pero something inside me na nagdi-desire, nag-aspire ng mas malaking bahay. No? Pero yun na pala yung time na, kasi naniniwala ako, kung alin nasa puso ng Diyos, ilalagay niya sa puso mo. Kung alin puso ng Diyos, ikukunik niya yan sa puso mo, and you will desire the desire of God. Amen. So, tinest ko yung heart ko, kaya kahit umuwi ako sa bahay, Lord, hindi dahil ako ay naiinsta sa bahay nito, but I am desiring for a greater provision. An accelerated favor from you. And to make the long story short, niligay ng Lord sa akin yung 3-story building. Though 40 square meters lang siya maliit, pero sa Manila malaki na yun. Di ba? Tapos nakakatuwa kasi doon sa rooftop, pwede ka maglagay ng prayer room. Sabi ko, Lord, yung rooftop, pagagawa pa yun ng prayer room. Na talagang, tayo lang dalawa lang na mag-uusap. Ito yung war room. Kung napanood yung war room last week, di ba? Kaya sabi ko, Lord, because I'm favored by you. Kaya pag hindi ka naman masaya sa trabaho mo, then ask from God. In direction ng Lord. Amen. So this year is a supernatural giving, at the same time, supernatural harvest. So ito yung power of seed faith. Pag sinabing seed faith, ilang beses na kasi ako nakaranas ng seed faith. Yung bang ito rin natitira mo sa bulsa mo. One time pa nga, galing ako sa mission sa Asia, tapos Lord, ito na lang po yung natitira kong pera na dollar. Ipapalit ko supposed to be that day after the service, pambayad namin ng bills. Kaya lang, nung nag-preach na si Pastor Ligaya, di ko alam, iyak ko nang iyak, no? Iyak ko nang iyak, di ko alam. At sabi ng Lord sa heart ko, anak, bigay mo yung natitira sa bag mo. Sa offering. Inignore ko yun, kasi alam mo, pag may mga bayarin ka, nabibigay ka pag gano'n. Pero ang lakas ng udyok ng Lord. Ang lakas ng udyok ng Lord. Kasi iyak ko nang iyak. Kasi alam mo, hindi pa tapos mag-pray si Pastor Ligaya. Sumulat na ako doon sa envelope. Tapos nilagay ko na yun doon sa offering bag. Lord, sabi ko, Lord, alam mo yung need ko. Pero, alam ko meron kang nakareserva para sa akin. Greater than what I give to you. Alam mo, nakakatuwa. After that service, that night, may nagbigay sa akin ng pera. Triple doon sa binigay ko. And the whole week, grabe lang, may nakasalubong kami nagbigay sa iyo. Bakit? Kasi yun yung favor ng Lord sa iyo. Kaya pag may hiningi sa iyo, Lord, meron din nakareserva ang Lord sa iyo. Hindi natin pwedeng limitahan na ito. So, spiritual, physical, financial increase through power of seed faith. Kaya tayo, siguro, iba first time lang, pero try nyo lang. This is very powerful. I've been in the ministry for 30 years. 30 years na, pero hindi ako pinabayaan ng Lord. Kaya ang tao, nakaka-discover sila ng ibang klase ng pagbibigay. Di ba? Tithes, ibang tithes, that's 10% of your income. Hindi ka guilty sa Lord, may peace of mind ka. Di ba? Tapos yung offering mo, yung pledge mo, meron kang pinledge, nabibili ka ng keyboard, bibili ka ng drums, that is your pledge to God. That is different from first fruits. Tapos maaring, meron namang, alam mo sa Old Testament kasi may iba't ibang klase ng pagbibigay. Tayo naman kasi, nasa modern society, parang ba, bigay na yan. Tatandaan natin, we are giving this to God. We are giving this to God. And let us be sure ang heart natin right before the Lord. Si Cain, kambal ni Abel, nagalit ang Diyos sa kanya
dahil sa kanyang attitude in giving. The Lord is looking at the attitude of our heart whenever we give to God. Yung attitude. Attitude in listening, attitude in Bible reading, attitude in giving. Attitude natin ang chine-check ng Lord. Kasi Cain, binigay niya yung gusto niya, hindi yung gusto ng Lord. Kaya ang Diyos not pleased kay Abel, kasi ang binigay ni Abel, yung gusto ng Lord. Kaya nga ako nagpipray, Lord, ano yung bibigay ko? O maaring kayo, habang nasa bahay, alam niyo na kung gusto bigay ng Lord sa inyo. Amen. Amen. Kaya nga, dumating ako sa kagipitan sa buhay ko, at kayo rin naranasan yung gipit, di ba? Tandaan niyo yan, parang thermometer yan eh. Pag tumiinit na ulo ng kasama niyo sa buhay, sumasayad na yan. Pero alam mo ang Lord, kaya niyang gawa ng himala sa atin. So everything in life comes from a seed, and that God's own Son, Jesus, is called the seed of Abraham, di ba? Siya yung tinawag na the seed of Abraham, the seed of David, the incorruptible seed. The incorruptible seed. Siya yung binhi mula kay Abraham, binhi mula doon sa bloodline ni David, binhi na hindi nasisira. Kaya yung produkto natin, that is the Word of God. Ang produkto natin si Jesus Christ, siya yung produkto na kapag in-offer mo sa tao, may pagbabago, hindi lang sa panlabas, hindi mula sa loob. Kaya nga, kapag gusto mo mabago ang asawa mo, gusto mo mabago ang anak mo, then introduce Jesus Christ to them. And I believe, as we keep on praying and laying on our hands to them, there is transformation na mangyayari. May pagbabagong mangyayari. Kaya simula pa lamang makita natin yung binhi. The Word of God is the seed to our heart, diba? Ang salita ng Diyos, binhi yan. Hindi mo pa nga nakikita. Pero habang tumatagal, as you meditate on the Word, as you study the Word, as you soak in the presence of God, you see something is happening from the Spirit to the natural world. Remember this, that Peter, no, si Pedro, nung nakita nila si Jesus, no, nagising, natakot yung mga alagad kasi ang lakas ng alon. Kaya nang ginising nila si Jesus na natutulog, ang ginawa ni Jesus, nirebuke niya yung wind, hindi yung alon. Ang nirebuke ni Jesus, yung wind, hindi yung alon. So, nangyayari, everything is parallel. Yung nangyayari in the spirit world, makikita mo yung manifestation in the natural world. Kaya kung gusto natin mag-harvest na maganda, magpunla tayo ng binhi na maganda. Meron dalawang klase ng binhi, negative, no? Good and bad. Good and evil. Kaya yung binhi, nagsisimula sa isip natin, na hindi natin nakikita, maliit. Pero habang tumatagal, lumalaki yung binhi na yun, nakikita natin yung bunga sa ating mga ito. In the beginning, God said that as long as the earth remains, there will be the seed time and harvest. Ito yung sinabi ni Moses. Alam natin si Moses ang may sulat ng aklat ng Genesis. Sabi nga lang sa chapter 8, verse 22, while the earth, next slide, okay na pala, yun pala. While the earth remains, habang ang mundo ay nabubuhay, seed time and harvest, pagpupunla at pag-aani. Sabi ganon, cold and heat, winter and summer, and day and night shall not cease. Hindi yung hihinto. Ibig sabihin nun, may panahon ng pagpupunla. And I believe, yung pinunla natin last year. Ano mga pinunla natin last year? Nagpunla ka sa Diyos, sa agawain. Nagpunla ka ng pangunawa sa asawa mo. Amen. Sino dito nagpunla ng pangunawa sa kanyang asawa? Amen. Sino dito nagpunla ng pera sa kanyang asawa? Of course, sa mga anak, nagpupunla tayo, di ba? Sa mga pamangkin natin, kamag-anak natin. Pero your labor, everything that you ask for the Lord, ano, ginagawa mo yung para sa Diyos. Yan punlang yan, hindi yung mamamatay. Hindi lahat ng pinupunla ay nabubuhay. Pero yung pinunla natin para sa Diyos, merong eternal value yun. Pag nagpunla ka ng relasyon sa kasama mo sa trabaho, naniniwala kung may aanihin ka rin dyan balang araw.
Kaya merong panahon ng pagtatanim, meron ng panahon ng tag-ani. Yung mga tinanim natin last year, I believe aanihin natin this year. At yung itatanim natin this year, aanihin natin next year. The seed, the power of seed faith. Talagang mananampalataya ka sa ipupunla mo ito. Ganun ako minsan nangyari sa buhay ko. Lord, ito po yung resurrection seed. Ito po yung seed faith ko. The miracle of seed faith. Pupunla ko to, Lord. Naniniwala ko may aanihin ako. Amen. Hindi yung nagbigay ka lang, kundi nagbigay ka bilang pagsamba. This is a kind of worship. Worshiping God through giving sa pamagitan ng pagbibigay. Tapos sabi ni Apostle sa Book of Galatians, be not deceived, o sa ibang version, be not mocked. God is not mocked, for whatsoever a man soweth, anong itanim ng tao, aanihin nito. Ano man ang itanim natin, ito ay aanihin natin. Naniniwala ba kayo the law of sowing and reaping? The law of sowing and reaping. Yung kung pag meron kang tinanim, pinunla para sa iyong asawa, sa iyong anak. Pag minahal mo anak mo, balang araw mamahalin ka rin yan. Pag nagbigay ka sa Diyos, pagpapalain ka ng Diyos. Pag nagpunla ka ng pagpapatawad, balang araw patatawarin ka rin. Ano man itanim natin, in the spirit world, may nakakakita man o wala, aanihin natin. Amen. Aanihin natin. Remember the law of sowing and reaping. Tatandaan natin doon sa Matthew 17:20. Kung meron kang pananampalataya tulad ng binhi ng mustasa, if you have that kind of faith like the seed of a mustard seed, di ba yung mustard seed, napakaliit? No? Then, you can say, if you believe in your heart and shall not doubt in your heart, but believe that those words you've said shall not, yung mga sinabi mo hindi ka magdududa, then you can say to this mountain, be thou removed and cast into the sea. Meaning to say, kahit gaano pa kalaking bundok ng problema yung nakikita mo. Financial crisis, emotional problem, kung meron tinatawag na physical problem, sakit, imposibleng karamdaman o kalunasan sa sakit, tatandaan natin to, sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, kung meron kang kasing liit ng binhi ng mustasa, at naniniwala ka na yung buntok na yan, na aalis sa harapan mo, then it shall come to pass. Mangyayari. So, meaning to say, yung kapangyarihan, yung tool, o yung inner strength or power, yung faith na yon, na pwede mong harapin kahit anong problema, if you know that your heart is in tune before God, right before God, yung binhi ng mustasya na yon, yung faith na yon, pwede ka mag-command ng mountains of problems in front of you to be cast into the sea. Amen? Bilhin mo yung faith na yon. Kaya nga, habang tayo ay naniniwala sa salita ng Diyos, lumalaki yung ating pananampalataya. Lumalaki yung ating pananampalataya. Kasi meron tayo siguro mga spiritual problems, sickness, financial problems, pero remember this, plant the seed of faith. Plant the seed of faith. Yung bang sa bahay ninyo, inuupahan man yan, o sa inyo na yan? Diyan pa lang magpula ka na ng panalangin ng binhi ng pananampalataya sa tahanan. No? Yung bang alam mo, yung pinag-pray mong bahay, produkto ng first fruits offering mo, sa Diyos galing yan. Biri mo sa Maynila, wala kang sariling bahay, pero pagdating sa abroad, Isaiah says, if you are willing and obedient, you shall receive the best from the land. Yung land na yon, make it personal, Australia, nandito ka na. Kung ano yung the best dito para sa iyo, bibigay ng Diyos. Hindi siya nagtatangi ng tao. O kaya yung inuupaang bahay, di ba? In-offer mo sa Lord. Pag nakita ng Diyos, inaalagaan mo yung bahay na inuupahan mo, I believe, ang Diyos, kaya rin niya magbigay ng sarili mong bahay. Kasi ang Diyos, mabait na Diyos. E tandaan natin, yung seed na yon, alagaan natin. Parang sa mga bata, di ba? Simula yan, fetus. Pero habang yan inaalagaan mo sa tiyan mo, hindi lahat ng nagdadalang tao ay lumalabas ng batang buhay. Depende kung paano niya alagaan ito. So ganoon din sa atin, yung seed faith natin, inaalagaan natin yan. Pinabubuntis natin. And in due time, aanihin mo kung ano yung pinabubuntis sa isip mo.
Amen. Ako nga habang andito for 3 months, magti 3 months na ako. Pero sabi ko, Lord, nag-pray ako actually. Sabi ko, Lord, I wish in my heart na magkaroon din po ng church building ang JRM support. Amen. Kasi may mga napuntahan kami, katulad doon sa Baptist Church, no? Sa kanila na yon for 9 years, nag-stay na sila doon. Tapos may napuntahan din kaming Alliance Church, kanila rin yon. Tapos may ibang churches pa kami napunta. Sabi ko, Lord, kaya mo rin gawin ito sa JRM Perth. Amen. Give that desire in their hearts, Lord. Yung magpula sila ng binhi, that vision shall come to pass. Amen. Yung bahay ng Diyos, ibig sabihin physical. Kasi naniniwala naman tayong bahay ng Lord nasa puso natin. We are the temple of the Holy Spirit. Pero gusto rin natin na magkaroon ng sariling bahay, sariling sanctuary, physical na sanctuary. Ang Lord, through Jesus Reigns Ministries Prayer. And in due time, as we pray together, cooperate as a family of God, it shall come to pass. Mangyayari. Kasi ang JRM Manila, ang main church natin, nagsimula lang yan sa binhi, maliit na pananampalataya. Hanggang sa nag-loan sa bangko, tapos hindi namin alam, yung palang main church, yun yung headquarters ng mga Hapon noong unang panahon. No? Tapos nung na-loan na yun, na-acquire na yun, yung katapat naman, sabi gano'n, balang araw magiging atin din to, yung hostel. Tapos nagkaroon ng prayer walk, Jericho walk, pinaligiran yun. At sa maikling salita, na-acquire din ng JRM. Tapos nung merong mga bata, 3, 4, simula ng schooling kunwari, hanggang sa nagkaroon na ng formal school, approved by DepEd, CHED, hanggang meron tayong NKP, JRK, Jesus Reigns Christian Academy, tsaka college, JRCC, Jesus Reigns Christian College. Tapos, natuwa ang Lord, in-extend pa yun sa Amadeo. Diba? Mula sa maliit na pananampalataya. Hindi mo pwedeng pigilan ng Diyos pag natuwa sa iyo. Amen. Your seed determines your harvest. Kaya pag nagpula ka ng binhi ng mangga, aanihin mo bunga ng mangga. Pag nagpula ka ng maasim, aani ka rin ng maasim. So, let us check the seed that we will plant before God. Your seed determines your harvest. At kung gaano kadami bibigyan natin sa Lord, ganun din ang ating aanihin. At naniniwala ako, ganito karaming ating pinrepare para sa Lord. Yung extravagant worship ba para sa Panginoon? Extravagant. Kung paano binasag ni Mary yung kanyang alabaster box, di ba? Worth 1 year ng kanyang sahod, noong unang panahon. Sinira niya yun, binasag niya yun, kasi walang opening yung kailangan mong basagin. At yung aroma nung umalingaw-ngaw yun. So, ganoon din sa atin. Yung bang, ano yung extravagant worship mo sa Lord? Meron ako napakinggan sa Google, isang testimony, hindi ko sure kung Korean siya o Chinese, pero siya ay namatay na. Tapos, dinala siya sa heaven, dinala rin siya sa hell. At yung kwento niya, pareho din ng mga napanood ko at nabasa ko sa libro, na nakita yung housing village, no? Doon mga bahay para sa mga anak ng Diyos. Kasi iba-ibang klase ng bahay. Merong maliit, merong malaki. At alam niyo pala, ang Lord very attracted sa ating pagbibigay. Kaya ang Diyos turuturuan tayo magbigay. You produce what you plant. Amen. You produce what you plant. Sabi mo sa katabi mo, you produce what you plant. Okay. You produce what you plant. Kung ano ating inani o pinula, aanihin natin. That's why it is important to make sure that we are planting the right seed. Tamang binhi. No? Tamang binhi in our lives. Because what we plant in the soils of our mind, we will reap in the harvest of life. The decisions you make certainly determine your destiny. Yung decision mo ngayon, yan ang magsasabi ko ano yung bukas. Amen. Minsan, ititest ka ng Lord sa critical na sitwasyon, sa krisis, diyan ka hihinga ng Lord to test the attitude of our heart. Kaya minsan sinubukan din ako ng Lord, sabi ko, Lord,
Sino ako, Lord, para magsabing hindi? I know this is a test. Gusto kong makapasa sa test na to. Kasi ang Diyos lagi nakatingin sa atin. At kapag yung napasahan mo, grabe lang din ang himala ng Diyos. Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung ano ang ating itatanim, yun din ang ating aanihin. Kasi isa sa mga attributes ng Lord, He is a just God. He is a just God. He is a fair God. No? Kung ano yung ating itanim, aanihin natin yun. If you want a different harvest, para bang pagod na tayo, para sinasabi natin, Lord, hanggang dito na lang ba yung kaya kong anihin? Then, let us change. If you want a different harvest, change the seeds you are sowing. Kung sa tingin mo, yung binhi na itinatanim mo, ang bunga niya lang ay kukonti, and then change your seeds. Baguhin natin, binhi natin. Lord, gusto ko naman dagdagan nila. Alam niyo ba yung pagbibigay sa pera, maging sa magkaibigan, maging sa mag-asawa, maging sa boyfriend, di mo masusubukan kung ano ang puso niya. Naranasan niyo ba? Nasubukan niyo ba yung asawa niyo nung kayo binata at dalaga pa lamang pagdating sa pera? Ibig sabihin, nasubukan niyo ba yung asawa ninyo nung single pa lang kayo kung ano siya sa pera? Ba't nakangiti kayo? Ang agila nga alam niyo bang mga agila, nagkakaroon ng wedding ceremony dyan sa Alapa. Susubukan niya yung agilang lalaki. Ang gagawin ng agilang babae, kukuha siya ng stick, lilipat siya mataas, bibitawan niya yung stick. Tapos yung lalaki, marami siyang suitors. Naranasan niyo mo magkaroon ng maraming suitors? Noong unang panahon. So yung agila, marami siyang suitors, pero ang gagawin ng agila, susubukan niya itong mga suitors niya. Kukuha siya ng stick, akyat siya, bibitawan niya. Yung lalaking agila na unang makasalo. Oops, 1 point. Di ba kayo ganun din? O kasal ka agad? Pasubok-subok muna, di ba? Pangalawang test, ang gagawin ng babaeng agila, kukuha naman siya ng bato. Tapos tataas siya ng mas mataas pa, lilipad. Bibitawan niya yung bato. Tapos pag nakuha uli, 2 points na. No? Hanggang pangatlong test yun. Tapos yun ang pakakasalan niya. Maghahawak kamay sila. Sisigaw sila. Naka-attend na ba kayo ng ganyan? Di ba? Pero nakapanood na ako. Paano ikasal ang mga agila, no? At talaga namang, bakit ganun yung pagsubok na ginamit ng babaeng agila? Kasi pag nagkaanak na sila, no, may mga eaglets na, ang gagawin ng babaeng agila, yung nanay na agila, siya yung kahawak sa yung tuka niya, tutukain niya yung baby, yung eaglet. Tataas niya, bibitawan niya. Kasi turuan niya lumipad. Di ba marunong lumipad, ano? Yung tatay na agila, siya ang sasagot. No? Siya ang tagasalo. Kapag nakuha niyong asawa, tulad ng mga uwak. Kasi ang mga uwak, parang Pilipino sa atin. Tamad. Yung babaeng agila ang gumagawa ng nest. No? Tapos yung lalaking agila, lalaking uwak, nanonood lang. Pero yung babaeng agila at lalaking agila, meron silang teamwork. Tapos, after how many weeks, ililipad niya ulit mga eaglets, ano? Mas mataas. Tapos, sa pagbabagsak na yung eaglet, umiyak na kasi babagsak na siya. Biglang darating to the rescue naman yung tatay. Kaya yun ang mga pinili ng mga female eagle, yung marunong sumalo pagdating sa ganong klase ng crisis. Yung marunong mag-isip. No? Yung bang
hindi ka iwanan sa ere. Na pagdating sa problema, ikaw lang nag-iisip. Naranasan niyo ba yung gano'n? Na pagdating sa problema, sa pera, ikaw lang nag-iisip. Pero pagdating ng blessing, dalawa kayo. So if you want a different harvest, change the seeds you are sowing. God wants us to experience turn around anointing, turn around faith. Sabi ganon, this is your day. There is an anointing for people. Kasi yung anointing to give. Di ba? Dati hindi ka makapagbigay ng ganitong halaga. Pero ngayon, kaya mo na magbigay. Bakit? Kasi in-anoint ka ng Lord para dyan. The supernatural anointing of God. Na habang tumatagal, dumalaki na rin yung binibigay mo. Hindi yung habang tumatagal, lumiliit yung binibigay mo. Dapat dumalaki yung binibigay natin sa Lord. This is your day. There is an anointing for people who need a major turnaround. But turnaround talagang yung mga unexpected harvest. It's time to plant a turnaround seed, and that seed will become the divine magnet to bring change. Amen. Yung turnaround faith. Yung parang si Jehu, King Jehu, siya yung meron turnaround anointing. Lahat ng kanyang harapin ay napapasunod niya. Kahit si Jezebel, siya lang ang king na nagpabagsak kay Queen Jezebel because of the turnaround anointing. So ganun din sa atin, yung turnaround faith, yan yung pananampalataya mo na kaya palang magbigay. Dahil naniniwala ka, ang Diyos ay kayang magbigay ng himala, turnaround harvest sa buhay mo. Supernatural harvest sa buhay mo. Yung kakaiba, na akala mo ito lang yung, kasi sa sweldo mo, hindi lang yung asahan mo, meron pang kakaiba bubuksan ng Diyos para maranasan mo yung blessing. Yung meron magbibigay sa yung tao, o kaya meron kang bonus na hindi mo ina-expect, o meron kang blessing na hindi mo ina-expect. Maraming pwede buksan ng Diyos sa buhay natin. Yun lang mag-treat sa iyo, blessing na yun. Kasi ang Diyos, alam niya yung ating puso. God gives seed to the sower. Ito yung sinasabi ko kanina, na ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng binhi para i-release natin sa Kanya. No? Nalala ko ang nanay ko nung nasa Singapore ako. Sabi ng nanay ko, nag-text siya, anak, gusto ko rin magbigay sa first fruits offering sa Manila. Padalan mo ako. Padalan mo ako. Kasi padala ko. Kasi gusto ko rin siya matutong magbigay ng first fruits. Magkano? Sabi ko gano'n, ang laki. Sabi ko, sure kayo sinarinig mo sa Lord. Oo. At ibinigay ko. Kasi pag Diyos na usap ko, wala akong masasabi dyan eh. Pag ginamit na ang Lord eh. Ako ang ibig sabihin. Yung, ito kasi pinag-pray ko eh. Sabi na nagbigay ko. Sige, padadala ko yun. Siyempre, doon sa blessing, kasama rin ako doon. Kasi sa akin nagkali yung pang-first fruits niya. Diba? Ibig sabihin, ng Lord binibless ako. Sa iba't ibang paraan. At very grateful ako doon. Kasi like ko sinasabi, the Lord give it, the Lord take it away. Naked I come, naked I go, sabi ni Job. Ano ba yung mga gamit ko, mga gadgets, ang galing sa Lord? Yung pag-mission ko abroad, sa Lord din yun, mga opportunities na pinaparanas ng Lord. Even nung nag-work ako sa China para makapag-pioneer ng church, nakita ko kung paano ko pinromote ng Lord into a managerial position. Sabi ko sa Lord din galing yun. Yung mga increase in position, sahod, malaking sahod. Pero sabi nga ng Lord, you can have everything. Bahay, promotion, sahod, but you cannot possess them. There will be a time, kukunin ng Lord yun, ibibigay ka naman sa iba. No? Para ibig sabihin dito, minsan makikita mo, mas maliit naman na sahod para i-test yung heart natin. Supernatural harvest that is coming your way. Sow your seed with mighty expectation for today and future. Okay? Kasi alam natin, ang Lord ang partner natin. Amen? Naniniwala ba kayo na ang asawa ninyo, yan yung ka-teammate ninyo na binigay ng Lord sa inyo. Amen. Pero ang Lord ang ating third partner. Ang Lord, love triangle yan. Ang Lord ang nasa gitna natin. At makikita natin yung 3 key principles of seed faith. Seed faith principle number 1. Recognize that God is our source. Again,
recognize that God is our source. Tatandaan natin, ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng bagay. Philippians 4:19 says, "My God shall supply all my needs." Amen. Lahat ng pangailangan natin, name it, spiritual need. Okay, pinadala ng Diyos ang church. Pinadala ng Lord ang mga Christians sa ating kapaligiran for us to bring us closer to God. According to His riches and glory in Christ Jesus, God will supply all our needs according to His riches and glory. His love for us, His power to help us, His wisdom to guide us. He may use many different instruments, ano? Yung trabaho natin, yung gifts natin, doctors, friends, family, to meet our need, but He alone is the source, and He alone cannot fail. Siya yung source. Siya yung pinagbumulan. No? Kung paano ang puno, merong mga ugat. At yung mga ugat na yun nakakonect sa lupa para isupply yung kailangan ng mga sanga para mag-bear siya ng fruits. Ganyan din sa atin. Tatandaan natin, Jesus is the vine and we are the branches. Si Jesus ang puno at tayo ang mga sanga. Kung tayo, ang sanga ay hindi nakakonect sa puno, at yung puno ay walang ugat, at hindi nakakonect sa lupa, wala rin tayong bunga. Nagbubunga nga lang tayo. Diba? Pero since alam natin na ang Diyos ang pinabumulan ng lahat ng bagay, yung bang a healthy heart is a grateful heart. No, yung like nagpapasalamat sa Lord sa pagkain mo. Natouch ako sa isang movie, isa siyang mangingisda somewhere in Mindanao. Tapos nakahuli lang siya ng tatlong maliliit na isda para sa buong pamilya. Sabi nung tatay, mag-pray tayo. Yung bang maranasan mo yung ulam mo, ang liliit lang. Pagkakasyahin mo sa isang pamilya. Pero dahil naging grateful ka for what you have, God will bless you for more. Yung attitude natin kapag nagkukulang tayo. No, yung kulang ka sa pagkain. Meron kasi taong mareklamo, hindi naman tatrabaho. Sabihin niyo bang, ito na maulang, ito na maulang. No? Para yung mga Israelita sa mga dosamana, yung pagkain, umaga, lugaw, tanghali, lugaw, hapunan, lugaw. Buti nga may lugaw ka pa. Tignan mo yung mga malnourished sa Africa. Tignan mo sa atin na lang, sa Smoky Mountain. Diba? Yung tapunan ng basura, anong tawag doon? Yung mga pagkain, papagpag nila, bebenta nila, lulutuin lang nila yun. Maraming bumibili noon dahil hindi sila capable bumili ng mga mamahaling pagkain. Pero nag-binless tayo ng Lord, kumakain tayo 3 times a day. Kaya yung mga isda na yun, the family was blessed by the Lord. Kung marunong tayo magpasalamat sa maliit na isda, bibigyan ka ng Diyos na mas malaki doon. Kasi, masarap ang bigyan. Di ba sa tao, kapag meron kang kaibigan na lagi nagpapasalamat sa iyo, kapag meron kang anak na laging thank you sa iyo, kahit hindi niya paninihingi, binibigay mo na. Bakit? Kasi natutuwa ka sa Kanya. Ganun din ang Lord. Pag natuwa ang Lord sa atin, when you have the smile of God, you can have everything. Pero kung tayo lagi nakasimangot, binigyan ka na, nagreklamo ka pa. Diba sa probinsya, pag galing ka sa abroad, tapos pinasalubungan mo ng second hand na cellphone, naiinis pa, at ang gusto ay iPhone. Diba? Namimili sila na regalo. Dapat maging grateful tayo. Kaya masarap magbigay doon sa taong natutuwa pag binibigyan mo kahit maliit na bagay na. Sasabi ko ngayon sa Lord, Lord, salamat sa mga blessings na binibigay mo. Salamat, Lord, sa mga opportunities. Salamat sa mga miracles. Salamat dun sa good health, sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya nga, meron akong 1,000 praises to God. Hindi pa kompleto yun. No? Kasi every day, sinusulat ko yun. Minsan, pag ako'y pagod na pagod,
at least 3 praises ko sa Lord meron. Lord, thank you for treating me at coffee shop. At cafe bean pala. Yung maliliit na bagay na gano'n. Di ba, yung papasalamat ka, na-acknowledge mo yun, di ba? If your root system is in God, if your top root is anchored in Him, His word says you can make it. His word says He can make it. Kapag tayo nakakonect sa Lord, naniniwala ako, yung grace ng Lord, ang maging power sa atin to give beyond what we are able to give. Diba? Yung ikwento ko niya sa inyo sa Korea, diba? Yung 91 years old siya that time, pero I believe kinuha na siya ng Lord ngayon. Sabi niya gano'n kay Young Bicho, hindi ba kayang tanggapin ng Lord itong bowl of rice tsaka pair of chopsticks? Gusto ito na rin yung pagkain ko for the day. This is the best that I can give to God. Tapos sabi ni Young Bicho, hindi ko kayang kunin yan kasi yan na rin natitira mo pagkain. So ginawa nung lola, iniwan doon sa platform yung bowl of rice at pair of chopsticks. Tapos from there, may bumili ng $50,000 doon lang sa pair of chopsticks at bowl of rice. At nakadagdag doon sa construction ng kanilang building. Kaya napunta ako sa Korea for a conference. Ang lalaki ng building nila. Yung prayer garden nila, wow, ang grabe lang. Yung sanctuary nila, grabe. Iba pa yung kanilang maliit na sanctuary, Pero ang laki ng istorya, no? Kung paano talaga yung mga ibang babae na nagpaputol ng buhok para gawing wig para sa kanilang fundraising. Ibig sabihin dito, minsan inaalaw ng Diyos yung crisis sa church. Minsan inaalaw na yung crisis sa pamilya to test our hearts kung ano yung attitude natin doon. Amen? Kaya nga ang tanong, saan ka ba kumukuha ng lakas mo? Minsan sinasabi natin sa nanay, sa tatay, sa boyfriend, sa asawa, sa anak, sa trabaho, sa savings. Pero lahat ng bagay na yun naubusan din. All those are crutches, supply, na pwedeng gamitin for a while. Pero balang araw, mawawala yung mga crutches na yun like David, di ba? All his crutches were removed. Even his wife, Michael, di ba? Even his mentor, si Samuel, even yung best friend niya si Jonathan, even yung work niya sa palace na terminate siya, even yung kanyang self-esteem, nawala rin. Pero that was the time na kung saan pinalalakas na siya ng Lord because He will be the King of Israel. So, ganoon din sa atin. May kanya-kanya tayong sources, Pinagsisimulan ng ating mga meron tayo. Pero, umasa lang tayo sa Lord. So, let us acknowledge that God is the source of everything. Sa Old Testament kasi, kapag sila ay may blessing, sila ay nagbibigay ng offering. Kaya nga, si Hannah, di ba, nung siya ay nagkaanak, sabi niya gano'n, I will give Samuel to God, kasi yun ang kanyang vow sa Lord. Tapos number 2, give first so that it may be given to you. Ito yung principle number 2, sa Luke 6:38, give and it shall be given unto you. Amen. Pagbigay ka, at yan ibabalik din sa iyo. Kaya si Abraham, when he was asked by God to offer Isaac to him, di ba? Without hesitation talaga namang kaya niya palang ibigay ang kanyang kaysa isang anak na si Isaac. Kasi naniniwala siya na si Isaac ay mabubuhay ng muli. Kaya ganun siya decided na ibigay si Isaac as his worship to God. Pero hindi nalaw na Lord kasi na-test yung heart ni Abraham na kaya pala ibigay kanyang kaysa isang anak. And it shall be given unto you. God always requires that you plant a seed before you see the harvest. Of course, ito yung principle number 2, na bago ka mag-harvest, magbigay ka muna. Di ba? Sino dito yung nagtatrabaho na sumweldo muna bago magtrabaho? Wala. Di ba? So, sa Lord ganun din. Magtrabaho muna tayo. Magbigay muna tayo. And from there, makita natin ibabalik yan ng Lord sa'yo, doble-doble. Doble-doble ka. What kind of turn-around seed can you sow toward your turn-around harvest? Our giving reflects our trust in God and our thankfulness. Sow your seed with mighty expectation for today and the future.
So give first so that it may be given unto you. It is blessed, sabi ni Luke sa Book of Acts, it is blessed to give than to receive. It is blessed. Amen. Hindi lang maswerte. We never use good luck. Ang gamit natin, God bless you. Diba? God bless you. Kasi pag sinabi kong God bless you, indeed God will bless you. Amen. Kaya nga, merong isang character sa Bible, pagpalain mo ko, pagpalain mo ko. Kasi very powerful yung blessed. Kaya it is blessed to give than to receive. Actually, yun yung gusto ko i-master sa heart ko. Yung bang magbigay ka doon sa taong hindi capable na magbalik ng sukli sa'yo. Madali kasi magbigay sa tao na gusto mong bigyan. Pero what if, sabihin sa'yo ng Lord, bigyan mo yung tao na kinainisan mo. One time, nung nakatira pa ako sa apartel, habang ginagawa yung bahay, yung apartel na luma na yung panahon pa ng hapon, na isang posporo lang ay sisindi na. Pero hopefully by next year ay mapagawa na yun. Tapos meron kasi doon, karamihan na nakatira doon yung mga pastor. Tapos sabi ng isang pastora din, Pastora Veron, nakakatuwa ang Lord kasi na-break yung heart ko. Bakit? Kasi sumunod ako sa Lord. Ano yan? Sabi ng Lord, bigyan ko ng ulam. Yung ulam namin beef steak. Sabi ng Lord, habang niluluto ko lang, bigyan ko yung tao kasi nakatira doon sa apartel na kinainisan niya. Na hindi niya gusto mainis. Kaya nakakainis, sabi niya gano'n. Tatandaan nito, kahit pastor, ay tao pa rin. No? Yung test of heart. Pero ang Lord naman, tuturuan niya tayo magmahal sa mga taong minsan mahirap mahalin. So, ano yan? Anong ginawa mo? Sumunod ako. Biro mo, first time lang namin kumain ng beef steak sa buwan na to. Pero sabi ng Lord, bigyan ko yung taong yon. Minsan ang Lord gano'n. Nung binigyan niya yung taong yon, na-overcome niya yung bitterness, inis sa heart niya. Kasi lagi siyang sinisingil sa upa. Kasi naman ikaw rin ang mali. Magbayad ka kasi on time. Para hindi ka masingil. Ibig sabihin dito, yung maliit na bagay lang, di ba, na word inis, maliit lang yan, pero seed yun eh. Pero hindi lumaki rin. Hanggang maging hatred, anger, revenge. Di ba? Maliit na inis, pwedeng lumaki yan pag binaby mo. Bakit meron nakapatay? 9 years old, pumatay siya ng kanyang mga kapatid at mga magulang. Simula sa inis, kasi merong favoritism yung tatay at nanay, siya lagi na lang puro mga lumang damit, yung mga kapatid niya mga bagong damit, hanggang naipon-ipon yun, binhi lang yun, hanggang lumaki yun, at yun ang nag-push sa kanyang patayin ang kanyang, nasakyan ng diablo yung kanyang puso, nasakyan ng diablo yung kanyang puso, hanggang napatay niya yung kanyang buong pamilya. So yun ibig sabihin, habang maliit pa lang yun, no? Mga katuwa, hindi palalakihin ng Lord yan. Kaya sabi niya din sa kaibigan ko, bigyan mo. Kaya binigyan niya ng beef steak. Alam mo ba, pag ginawa mo isang bagay na ayaw mo, meron ka na overcome. May na-overcome. And for us to overcome the spirit of greediness is to obey and to give. Diba? Yung greediness. Yung bang gusto mo lagi sa bangko, hindi ka naman makain eh. Noodles ka sa umaga, noodles ka sa tanghali, noodles ka sa hapunan, kasi gusto mo makita yung libreta mo, ang taas ng pera mo, hindi ka naman makain, malnourished ka na. Hindi na tama yun. God wants you to experience His blessing. Na minsan i-treat mo naman sarili mo sa isang pagkain masarap sa'yo. Di ba? Kasi binless ka ng Lord. Kaya nung namatay ka, hindi mo na-experience yung sahod mo. Bakit? Hindi ka nagtipid. Anong tawag doon? Anong tawag doon? Hindi pagtitipid yun.
Ha? Kakuriputan. Di ba? Yung sabihin, yung kaya mo naman minsan sa Maynila, pwede ka naman mag-taxi kapag kailangan. Huwag mong bibilangin, sayang kung di ako mag-taxi, ganito yung pera ko ngayon, hindi ka makano, sayang. Ang Lord ang nagbibigay. Ang Lord ang nagbibigay. Sabi ko nga sa Lord, bago ko umalis ng Perth, gusto kong bilhin yung series, teaching ng War Room, di ba? May series of teaching yun sermon. Tapos gusto ko rin kasi magkaroon ng Maynila. Kasi sabi ko, Lord, ginahingin ko sa sarili ko for a hard work, ano. Kasi like ko tinitreat din ang sarili ko. Dapat itreat ka rin sarili mo. Di ba? Pero kung sinasabi ko, dapat mag-fasting ka muna. Dapat mag-day with the Lord ka muna. Inaano ko rin sarili ko. No, na mag-day with the Lord, mag-fasting. Hindi ka bibili niya kapag hindi ka pa nag-fasting sa loob ng 3 buwan dito sa Twitter. Kaya, bigyan mo rin ng halaga ang sarili mo. Amen. Kaya it is blessed to give than to receive. Only what we give can be multiplied, not what we receive. Blessed are those who give than to receive. So yung nagbibigay, yung binibigay natin ang minumultiply ng Lord. Nagtatanim ka doon sa tao. Kaya let us be sure na nagtatanim tayo sa church na mataba. Sa taong, alam mong, magagamit yun for His purpose. Yung ba nagpupunla ka sa isang bata na alam mong madadala siya sa Lord. Meron tayong investment. Meron part ang pera ng ministry na nilalagay natin for soul winning. Na talagang gagamitin niya, for example, meron tayong first time guest celebration na puro mga first-timers ando doon. Gagastos siya sa pagkain. Nagaling yun sa pondo. Kasi ang purpose niya, yung mga tao yung madala natin sa Lord. Okay, bili tayo ng Bible para pamigay sa mga first-timers. Soul winning project yun. Soul winning project. Kaya nga, yung binibigay natin, yung minumultiply ng Lord. Tatandaan natin, merong kwento sa Bible, sabi ka the small seed lunch became seed faith when it was given to the Lord. He blessed it and multiplied it. And 12 baskets were filled with the leftovers. Ito yung kwento tungkol doon sa 5 tinapay at 2 isda, di ba? Na ilang libo yung sumunod kay Jesus, tapos magkagabi na, wala pang pagkain. Kaya si Andrew, siya yung kakaiba doon sa kanyang kapatid sa Peter. Si Peter kasi pangmasa ang kanyang kagwapuhan. Si Andres naman ay pang-isahang tao lang. Pero siya naman, targeted kung sino yung kanyang kakausapin, tiyak na mayroong mangyayari. Kaya nakita niya yung bata na may baon. No? Nakita niya yung bata na may baon at dinala niya kay Jesus. At ang ginawa naman ni Jesus, siya ay nagpasalamat sa Ama. At ano nangyari doon sa 5 tinapay at 2 isda? Ito ay dumami. Amen. Ito ay dumami. Kaya yung binigay ng batang yun ay dumami at sumobra pa ng 12 baskets. Kanina na punta yung 12 baskets. Sabi ng iba sa 12 disciples, sabi ko naman sa bata, kasi siya yung nagbigay. Diba? Kaya ano pa tayong bigay sa Lord, kaya i-multiply yan. Kaya whenever we give to God, yun ang multiply ng Lord. The small seed lunch became, baon kasi ng bata yun eh. Hindi siya naging makasarili. In-extend niya yung kanyang blessing sa ibang tao. No, pwede natin extend yung blessing natin sa ibang tao. When it was given to the Lord, He blessed it and multiplied it, and 12 baskets were filled with the leftovers. Next slide. Giving is the thermometer of our love for God. Yan ang magsasabi kung mataas o mababa. If you love God genuinely, there should be nothing that cannot give to God. No? Yung kaya mo magbigay sa Lord. Last but not the least, expect a miracle. Number 1, always remember ang source natin ang Diyos. Pangalawa, give and it shall be given back to you. Third principle, key principle, expect a miracle. Once you give, as you worship to God, expect miracle will happen to your family. Lagi natin sinasabi, ako everyday dinideclare ko, there is miracle in the house of God. There is miracle in my family. Ito yung miracle. Himala, hindi kayang gawin ng tao, ang Diyos lang ang pwedeng gumawa. Yung healing ng nanay ko, yung tumor, tapos
Last year, nagkaroon siya ng sakit. Akala ko mamamatay na siya. Sabi ko, Lord, hindi mo pa siya kukunin kasi hindi pa gawa yung bahay ko. Gusto ko matapos yung bahay, tapos doon siya titira. And it happened talaga. Nung dinala ko nanay ko doon sa bahay ko na 3-story, sabi ng nanay ko, bakit mo ako dinala sa ospital? Akala niya ospital yung bahay ko. Kasi first time niya makakita ng 3 stories. Sabi ko, hindi ospital ito. Hindi ito ospital, bahay ito, ina, blessing ito. No? Whatever things you ask when you pray, believe that you receive them. Amen? Believe that you receive them. Believe that you receive them. And you will have them. God wants to give you a turnaround in your life. He wants to show you a business idea, concept, opportunity that will change everything in your life. He wants to give you favor with others that will turn everything around for you. Amen. Ano yung expect mo sa Lord? Mamaya, pag mag-worship tayo, humingi ka sa Lord. Minsan, naisip ko, sabi gano'n, anak, kung bibigyan kita, anong gusto mong hingin sa akin? Sabi ko sa Lord, Lord, I will ask for the impossible. Kung bibigyan ako ng check ng Lord, blank check, I will ask for the impossible. Amen. Di ba si Bartimaeus tinanong ni Jesus, what do you want? Sabi ni Bartimaeus, I want to see. Ikaw, kung tatanungin ka ng Lord ngayon, ano ang gusto mo sa Diyos? Anong gusto mo? Then ask for a higher level of request from God. Yung miracle. No? Nakaready na ba kayo doon, church? Kapag tatanungin ka ng Lord, ano ang gusto mo? Siguro iba visa. Yung iba gusto house and lot. Diba? Sino dito gusto house and lot? Sige, taas na kamay. Huwag kayong mahiya. Diba? Huwag kayong mahiya. Kasi tayo yung tayo yung end time people. Tayo yung mga huling araw na makakaranas ng rapture. Kaya bago mag-rapture, humingi ka na ng mga imposible sa Diyos. Amen. Mga imposible sa Lord. Kasi bibigay ng Lord yun. Bibigay ng Lord sa iyo. So expect a miracle from God. God has certain faith principle listed in His Word. When this learned, faith helps us to sow a seed against the need. Magpupunla ka ng binhi na alam mong meron kang pangangailangan. Diba? May pangangailangan ka. Follow the seed sowing with speaking to our mountain of need. Ano yung problema na nakikita mo sa harapan mo? Ano yung bundok ng problema? Ako like kong sinasabi, di ba yung mga bahay? Sino may mga bahay na dito? Di ba, yung mga may bahay, yung mga bayarin nyo weekly, andiyan pa rin. Di ba? Monthly. Nung nangangarap kayo sa yan ninyo kasi ginagawa niyo yung bahay niyo. Pero, nung bayaran na, yan ang masakit, di ba? Tapos 30 years to pay. So yun yung parang bundok na nasa harapan mo. Yan yung bundok nasa harapan mo. Pero lagi yung sinasabi sa sarili ko, Lord, Ikaw ang nag-bless sa akin ito. Ikaw rin ang tatapos nito. God, you will not bring me to a place where you will leave me. Kasi masisira ang patotoo mo. Amen. Tuturuan ka lang ng Lord na lumakas ang loob mo. Hindi ganun kadali doon sa may mga bahay na meron kayong monthly, sa atin monthly amortization ng tawag doon. Di ba? Sa akin din ganun. Pero ang sinasabi sa Lord, Lord, you are the leader, you are the king of this house. So yun din ang gawin natin. Yun din ang gawin natin sa Panginoon na lagi mo sasabihin, follow the seed sowing with speaking to our mountain of need. Then immediately get into the faith attitude of expecting miracle harvest. Expect a miracle harvest. Amen? Isaiah 55:11. So also,
is my word. I send it out, and it always produces fruit. It shall accomplish all I want it, and prosper everywhere I send it. Ang salita ng Diyos, kung nasa ang salita ng Diyos, nangyayari yun. No? Nangyayari yun. Kaya, lagi tayong mag-declare ng Word of God sa bahay, sa sarili natin. And I believe that is a seed faith confession, and it shall come to pass. Jeremiah 1:12, Then the Lord said to me, You have seen well, for I am ready to perform my word. Kita mo? Kapag lagi mo binibigkas ang salita na, I'm blessed, then God will bless you. Or but the Bible says in Jeremiah, I will perform my word. Gagawin ng Diyos yung para sa'yo. He will perform His word. Last slide, sabi ganon, as a covenant person, I'm a covenant person. No? Tayo ay covenant people of God. Ang Panginoon nagpag-covenant sa atin. You are a giver. Only covenant people gives. Only covenant people give. Pag covenant people tayo, nagbibigay tayo. No? Those who do not give are not in covenant. It is because of the covenant that they become a giver. No? I will agree with you in prayer as we ask God to unleash the turnaround anointing on you for the next 12 months. We believe that there is power in giving. Amen. There is power in giving. And God will unleash to each one of us. I-release niya yung blessing niya sa atin as we give our first fruits offering. Sa ating pong first fruits offering envelope, ay pwede niyong kunin yung, kasi pwede niyong gawing bookmark, yung nakalagay sa envelope. This is our first fruits offering, and this is our tithes or our offering, Sunday offering. Hiwalay po natin yun para sa Lord. Hiwalay po natin yun. Ito po yung first fruit, pwede nyo nang tanggalin yung ating bookmark, pwede nyo gamitin. Tapos yung wala, meron pa po tayong envelope doon. Tapos, hawakan po natin ito. And let us talk to God, no? Let us speak to God. Expect a miracle. Ano yung miracle na gusto mo from God? Ano yung miracle na gusto mo sa Diyos?